20 verse 11 to 12 says, "You have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Let us not be silent of our praise for our God, for He deserves all of our praises." Let us worship Him. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. That the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Let us shout our praise for our God, for He made us a new day and new life. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. We'll rejoice in you, Lord. Yes, Jesus. Oh. Pagpapala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang
sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, ikaw ay sapat, Panginoon. Hallelujah. Ulitin natin. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Can we clap our hands for the Lord and declare that siya ay sapat sa buhay natin? At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Whoa, oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, Jesus, we rejoice in you because you are enough, Lord. Ikaw ay sapat, ikaw ay higit pa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nagsing ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, laging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay bumisan. Nagsing ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, laging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay bumihisan.
puso ko, ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanilikaan, sa'yo ay pumisan. Sing again. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumba mo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanilikaan, sa'yo ay pumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsabang. Mag-ari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mag-ari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sing it out, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mag-hari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mag-hari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang kasingarat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Sing kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Kayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, hilalaan
napapagal sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin wagas na pagsitag iyong tingin kalakip ng awitin Oh, Jesus, ikaw lang ang Panginoon awitan ka, pupurihin ka, manahan ka, Panginoon maghari ka, O Diyos Hallelujah, oh we rejoice in you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord. Yes, Father, Lord, aawitan ka namin, Panginoon. Gawin mo kaming banal mong tahanan, Father. Oh God, we want your presence sa buhay namin, Jesus. We want your words, Father, ang manahan sa buhay namin, Panginoon. And Lord, patuloy kaming aawit sa'yo. Patuloy naming pupurihin ang pangalan ninyo, Panginoon. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, makakaupo na po ang bawat isa. And again, a blessed Sunday, church. Let us read Salmo chapter 34, verse 8 to 11, ang salita ng Diyos. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Verse 10, kahit mga leyon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Lumapit kayo, kayong gustong matuto sa akin. Pakinggan ninyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. So ano pong matututunan natin dito sa verse na binasa natin? Number 1 is, seek the Lord and take refuge in Him. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Ang pagiging mabuti niya hindi nagbabago. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man ang ginagawa natin or ginawa natin, ang kabutihan ng Panginoon ay nananatili at hindi nagbabago. So let us discover the goodness of the Lord. Ayan, sabi nga sa English version is, taste and see that the Lord is good. So subukan natin, i-discover natin ang kabutihan ng Panginoon dahil ang kabutihan ng Panginoon ay nandyan lang para sa atin. And number 2, fear the Lord and put our trust in the Lord. So, basahin ko po yung verse 9. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leyon ay kukulangin sa pagkain at maggugutom, ngunit hindi kukulangin ang mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. So, dito po, minsan sa atin na marami tayong bayarin, ang laki ng mga bills natin, nagtataasan yung mga bilihan, nandyan yung worries natin, di ba? And lalo na pag nagkasakit lang yung isang miyembro ng pamilya natin. So, sabi dyan, ang nagtitiwala sa Panginoon na hindi niya pagkukulangin. Those who trust in the Lord will
lack no good things. So, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon pag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Di ba? Nga minsan talagang nag-worry tayo kung saan natin kukunin yung mga bagay-bagay. Pero, andyan na ang kapangyarihan ng Panginoon. The Lord surprises us, di ba? Minsan, nagugulat na lang tayo, the Lord provides. Kung ano man yung kala natin kulang na yung kulang na yung sa expenses pa lang natin, kulang na yung sahod natin, 'di ba? Lahat ng bilhin tumataas pero yung sweldo natin hindi tumataas. So andun yung worries, pero pag nagtiwala tayo sa Panginoon, andun yung pagpapala niya, hindi tayo kailanman nagkulang. Amen. Amen. And number 3 is be teachable. Lumapit kayong gustong matuto sa akin. Pakinggan ninyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. So, nais ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Huwag tayong lumayo. Di ba katulad nung kinanta natin kanina, yung gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. So, huwag tayong mapagod na sumunod sa Kanya. Minsan, mahirap sumunod. Minsan, masakit. Di ba? Lalo na sa pagbibigay, kahit alam natin, minsan, kailangan natin yung perang yun, pero kailangan natin mas sundin ang nais ng Panginoon. So, ayan, wag tayong mapagal sa pagbibigay sa Panginoon. And many good things will come. Sabi nga ng Panginoon, hindi niya pagkukulangin ang nagtatapat sa Kanya. So, ang paggalang at pagmamahal at pagsunod sa Kanya, minsan mahirap or minsan masakit, but the Lord is good. So, let us let us taste the goodness of the Lord. Amen? Amen. And for our organized and designated giving, red is for our tithes. Ito po yung 10% of what we receive. So let us give back to the Lord. And special offerings po, blue is for special projects. So dito po natin kinukuha ang improvement ng ating church. And white is for benevolence and mission. So, tuloy-tuloy po ang ating kids church. So, nakakatuwa talagang makikita natin yung mga kids na nandito. They are the next generation. So, let us continue to give sa ating white envelope. And brown is for our building project. So, kanina nag-report si Ninong Ras. Ayan, 85% na ang ating structural. So, ayan, malapit na tayong makalipat. Next month, April, ayan, ilang Sundays na lang, doon na tayo sa bagong building natin. So, let us continue to give faithful to the Lord. Amen? Amen. So, lahat po tayo ay tumayo at manalangin. Lord, thank you for your word today. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag lumayo at manatili sa iyong kalooban. Lord, help us to fear you and to put our trust in you alone. And continue to bless your people, Lord. Increase our wisdom, provision, and strength, Lord. Thank you for the opportunity to give what belongs to you. Lord, answer our prayers. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now all give to the Lord. Thank you. Praise God! We are in the house of the Lord with our brothers and sisters. Palapakan natin ang Panginoon. Sulitin po natin ang bawat fellowship. Bawat isa ay bumiyahe, naglakad, naligo, right? Nagbihis. Sulitin natin ang oras ng bawat isa. Even the kids, no? Nag-effort po yung mga yan na bumangon, mag-prepare para maparito. So let us give the best smile. Would you please give the best smile to your seatmate, the person next to you? Ayan. And later, let's give the best hug, prayer, and love towards one another. Ayan. Yung ating small group, sulitin natin yung 15 minutes or 10 minutes na binibigay natin sa bawat isa. Dahil iba't iba yung mga pinanggalingan natin, right? May galing sa success, may galing sa
kabiguan, sa pagsubok, may galing po sa, baka may galing sa buffet sa inyo kagabi. Okay? And right now, let us give our full attention to the Word of God. Okay? Recap lang po natin. Last Sunday, we talk about dangerous love. May mga bagay na hindi dapat natin ibigin dahil magiging kaaway tayo muli ng Panginoon or magiging kaaway tayo ng Diyos. Do not love the system of the world. We are called to love God and others. Do not love the sinful things in the world and do not love the temporal things. Ito po yung mga maraming bagay na magaganda sa mundo, mabuti siya. Like work, money, family, friends. Pero kapag ito ay inibig natin ng higit sa Panginoon, they become pitfalls. Ikinababagsak po natin, ikinasisira po natin. Amen? Kahit ang pag-aaral, kahit ang business, ang mga yan po ay mabubuti para sa atin. But we are encouraged to love God with all our hearts, mind, soul, and strength. Today, the title of our sermon, at encourage ulit tayo ni Lolo John, Beloved John. His letter will teach us to evaluate ourselves. The title, The True Test of Knowing the Truth. Ano nga ba natin talaga malalaman ng isang tao or tayo mismo ay tunay na alam ko yung katotohanan. That I know the truth. That I am in the truth. That I live in the truth. Okay? Let's read our passage, 1 John chapter 2, verses 18 to 29. Dear children, sa iba, gamit po niya ay little children. So isang lolo, isang tatay, isang spiritual leader na nagmamahal sa mga believers. Sabi niya, the last hour is here. Pag sinabi nating last hour is here, malapit na ang pagdating, malapit na ang mga huling araw. Kailan ba nagsimula ang huling araw? Di ba madalas mabasa natin ito? The last days are here. Nandito na ang last days. Nagsimula na. Kailan nagsimula ang last day? Nung sinilang tayo, hindi po. Noong nag-resurrect si Jesus, nagsimula na ang last day. Okay? Sabi dito, you have heard that the Antichrist is coming and already many such Antichrists have appeared. So there's the Antichrist and the Antichrists. From this, we know that the last hour has come. Marami na daw po ang Antikristo at kaya alam natin na malapit na ang mga huling araw. From this, we know that the last hour has come. These people left our churches, but they never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. So mamaya iisa-isain po natin yung characteristics or sino ba ang Antichrist. At ma-evaluate natin ang ating sarili. Am I part of that group? Okay. Verse 20. But you are not like that, sabi ni Beloved John. Hindi kayo katulad niyan. For the Holy One has given you His Spirit. And all of you know the truth. Itong sinusulatan, mga churches, 50 to 60 years old na. Marami dito, first gen, second generation of believers. Pag sa mga kabataan, pag sinabi nating second generation believers, ay, yun, itong mga anak natin. Kaya turuan natin pag sinabing second generation na, third generation. Minsan hindi na nila alam yung pinagsimulan natin, yung pinag-umpisahan natin. Kaya halimbawa, pag nakita nila yung church building, no, yung first gen, okay, tayo yung nagtanim, tayo po yung nanalangin, the trailblazers. Pero yung sumunod, pag hindi nila alam yung halaga nun, pwedeng pabayaan nila pag naglilik na yung bubong, kapag hindi natin naipasa sa kanila ng maayos sa second generation and third generation. So ganun din po, maganda ang pagpasa ng katotohanan sa bawat isa. So sabi niya, so I am writing to you not because you don't know the truth. Isang
reason, isang purpose, but sumulat si John? Sabi niya, hindi dahil sa hindi nyo alam ang katotohanan, kundi alam nyo na. But because you know the difference between truth and lies. Ang ganda pong napapaalalahanan tayo, or maaring sa tagal na natin, nakampante tayo, at andyan ang mga false teachings, na nasanay tayong nariyan sila, pero baka dahil nakasanayan natin, naririnig natin, darating yung time, acceptable na lang siya para sa atin. Tanggap na natin. Kahit yung mga masasamang bagay na, ay, normal lang yan dito. Pag sinabing, ay, normal lang yan dito, yung nagdadayaan. Normal lang yan dito sa trabaho namin, yung kahit sino-sino pwedeng makarelasyon. Normal lang yan. Okay? So dito, ang mga believers, may mga false teachers, may mga false teachings. Sabi niya, you know the truth, kaya ako sumulat. But anong kasunod, sabi niya, verse 22? You know the truth, pero who is a liar? Okay. Saan po tayo mga liar daw? Liars will be silenced, you know. Liars, they will not dwell in the land. Doon natin nakuha yung liars go to hell. Yeah. The father of lies. Definitely. But those who believe in the Lord will be saved. So sabi niya, you know the difference between truth and lie. But who is a liar? Who? Sabi ni Lolo. Anyone who says that Jesus is not the Christ, anyone who denies the Father and the Son is an antichrist. Anyone who denies the Son or Jesus doesn't have the Father either. But anyone who acknowledges the Son has the Father also. Beautiful truth. 24, so you must remain faithful. So sabi ni John, okay, you know the truth, I am writing to you. But there are liars. There are antichrists. Now, anong gagawin mo? You have to remain faithful. Ikaw ay magtapat, huwag kang makakalimot. Saan? To what you have been taught from the beginning. If you do, you will remain in fellowship with the Son and with the Father. And in this fellowship, we enjoy the eternal life He promised us. Next, I am writing these things. Yung purpose niya, bakit niya ulit sinulat daw ito? To warn you about those who want to lead you astray. Para bigyan ka ng babala dahil may mga taong manlilinlang. May mga taong manluloko. Sa mundong ito, marami po, di ba? Sa bags and shoes. Sa pagkain, kahit sa pagkain po. 100% pure, what? Beef. 100% pure juice. 100% raw honey. Pero pag gano'n, sabi ko, bakit ganito? Ang daming asukal. Ito na pala makabagong honey. Di ba? 100% lagi ginagawa. Nilalagay doon. Minsan palakasan na lang daw or patindihan na lang ng mga salita na ilalagay mo. Hayaan mo na lang kung sino ang maniwala. Basta ilagay mo lang. Okay? Supreme, super, mga ganon. Pinakamatindi, pinakamasarap, lahat yun, ilagay mo na. Hayaan mo na kung sino na lang ang maniwala. Sila yung bibili. Di ba? Sabi niya, I am writing these things to warn you about those who want to lead you astray. Ibig sabihin, for 60 years, na-witness ni John ang mga false teachers. Nakita niya. At nag-warning siya. Mga kabataan, minsan paglabas mo ng mundo, di natin alam tingin lang natin, okay ang lahat, masaya lang tayo. Lalo, ang ganda ng kinalakihan mo sa tahanan mo. Di ba? Ang ganda ng childhood mo. Ikaw ay laging masaya, hawak-hawak ang kamay ni mami at daddy, pa-swing-swing kamay, at you're just happy. Pero magulat ka, may ganito pala sa mundo. Meron palang mga mean people, meron palang mga nanloloko, meron palang mga abusive.
But you have received the Holy Spirit and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true. It is not a lie. For just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Allow the Holy Spirit to be our teacher. If we have Jesus, we have the Holy Spirit will never lead you into lies. Okay? Pag sinasabing, halimbawa, nasaktan ka, huwag ka na magpatawa, do you think that's the voice of the Holy Spirit? No, because the Holy Spirit will teach you how to forgive. Diba? Pag sinasabing mag-sorry ka or ang pangungusap sa'yo, ang impression sa'yo ng Word of God ay mag-sorry ka, ayoko. Sa tingin mo, boses ng Holy Spirit yung ayoko, yung gano'n. No, because the Holy Spirit will lead you to be repentant. To say sorry, young people. Amen? So sabi niya, remain. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Hindi ka ilalayo ni Holy Spirit kay Christ. Kaya pag nalalayo ka kay Christ, hindi yan si Holy Spirit. Bitawan mo ang kamay niya. Bitawan mo yung influence niya. Amen? Pag nilalayo ka sa teachings ni Jesus, lumayo tayo sa false teacher na iyan. Okay? Lalo na pag sinasabi niyang siya si Jesus. Run. Okay? As fast as you can. Kahit na anong maiwan mo na, basta tumakbo ka na. Okay? Walang trompeta, walang clouds nung dumating siya. Wala. Hindi siya pinanganak sa sabsaban, walang King Herod sa panahon niya. Layuan mo yan. In verse 28, and now, dear children, remain in fellowship with Christ, so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Since we know that Christ is righteous, we also know that all who do what is right are God's children. Let's pray. Father, we thank You for Your word. Teach us everything about You, Father, Jesus, about You, Holy Spirit. Give us understanding to identify lahat, Panginoon, ng katotohanan at kasinungalingan na ino-offer ng mundong ito. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Let's talk about the Antichrist. Sino sila? Number 1, they depart from the fellowship. Remember, may sinabi dito si John na the Antichrist, okay, and Antichrists. Sila po yung mga manlilinlang, sila po yung, ang unang sinabi niya, they depart. Because if they belong with us, then they will remain. Kaya ang taong tunay na ligtas ay nananatili sa Panginoon. 1 John 2:18-19, balikan po natin, sabi niya, Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming, and already many such Antichrists have appeared. Marami na, sabi niya, from this we know that the last hour has come. These people left our churches, but they never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they are not in a relationship, they are not in fellowship, that they are not saved. Napatunayan, dahil hindi sila nanatili, napatunayan hindi sila kabilang sa atin, sabi ni John. When they left, it proved that they did not belong with us. Kaya sumulat siya dahil nag-warning si John, baka makasali kayo doon. Kasi minsan, di ba, ba't kaya siya umalis? Mali kaya ako? Mali kaya kami? Minsan magbibigay sa'yo ng doubt yun, di ba? Diba, nasa pila ka ng bus line, or ba, mag-Holy Week, ang dami mga pila minsan, ang haba-haba na. Tapos, lagi kang tumitingin, lalo late ka dumating, or third generation ka na. Second generation ka na, bawa pipila ka sa pila ng NBI clearance, yung mga naranasan nyo yun? Nagtanong ka, ay yan ang pila, gano'n. Tapos hindi ka sigurado. Tapos biglang ang daming umalis, tapos nandun ka pa. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, tama kaya itong pinilahan ko? Tapos
30 minutes ka na nandun. And then tatanong, tama kaya? Pero ang sabi ng officer, dyan ka lang, dyan ka lang. Pero bakit ang dami nag-aalisan? Minsan matitempt ka na umalis din. Di ba? Natitempt kang umalis din. And then napunta ka pala doon sa fixer. Alala ko po noon yung unang application namin ng passport. Di ba, wala pa noon online? Saan po yun? DFA Manila. Grabe, pagdating mo, I was young. Pero kahit bata, wala silang halika, dito tayo. Ha? Pero yung diretsuhin mo lang, ha? May guard, wag kang liliko. Sige lang, pasok ka lang. Pero biglang may haharang sa'yo kaagad. Di ba? Sinong naka-experience ng ganon? Tapos naligaw ka, tapos hindi passport ang na-renew mo. Okay. And then napunta kang recto. Na iba na. Okay. Minsan po, maging maingat tayo kasi bigla kang magda-doubt. O nga ba, bakit? Ako ba'y mali? Okay. Magtataka ka. Kaya sinasabi dito ni John, they left our churches. They never really belonged with us. Kasi, kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa fellowship. One faith, one Lord, Savior. Isang pag-asa natin. Yun po yung palatandaan. They departed. They depart from the fellowship. This is, this is difficult, no? Kasi parang, talaga, yes, because ang tunay na save, nandoon ang kanyang pananatili sa Panginoon, di ba? If you love me, you will remain, sabi ni Jesus. Kung tunay yung pagmamahal. Kaya pag pinag-usapan po natin, yung ating salvation, yung ating pag-ibig sa Panginoon, ma-evaluate natin. Napakahalaga po na manatili tayo sa Panginoon. Number 2, they deny the truth. They deny the truth. Bantayan natin ang ating sarili dahil nga po, pag tumagal tayo sa mundong ito, iba't iba ang maririnig, mararanasan natin, katulad ng sa pilahan kapag may umalis, pwedeng mag-question ka, mag-doubt ka, tama ba ang aking napilahan? Tama ba? O siya? But these people, they deny the truth. 1 John chapter 2, 22 to 23. And who is a liar? Anyone who says that Jesus is not the Christ. Pag may kumatok po sa inyong bayat nagsasabing, ay, si Jesus tao lamang, close your gate. Close your gate. Ay, hindi, libre itong pinamimigay namin. Basahin mo lang. Give it away. Do not accept. Do not welcome them. Can I hear amen? They deny that Jesus is the Messiah, that Jesus is Christ. Anyone who denies the Father and the Son is an Antichrist. Sino man nagtuturo? Ay, kami sa Ama lang kami. Sa Ama lang kami tumatawag. Si Ama lang ang aming paniniwalaan. Narinig niyo na po ba yon? Meron lang kaming Ama na matatawagan lagi. Look at this. Anyone who denies the Father and the Son is an Antichrist. Are we learning? Napakalaki po ng pagkakaiba. Napakalaki po. Kaya nga sabi niya, you know the difference between truth and lie. Si Jesus, naman, naniniwala naman ako sa Kanya. See, they try na sabihin sa'yo naniniwala. Pero anong sinasabi sa bandang uli? He's a prophet. He's a prophet. He's a wise man. But his deity means yung pagka-Diyos niya, hindi nila kinikilala. John the beloved, who was with Jesus,
Nakasama niya, nakita niya ang Panginoon, nag-testify siya. At siyang nagsasabi, anyone who denies the Father and the Son is an antichrist. Teach our children. Number 3, they deceive other believers. Maging maingat tayo because they will enter churches. They will come to you. They will knock on your door. Okay? They might dine with you. They will deceive other believers. Sabi sa 1 John 2:26, I am writing these things to warn you about those who want to lead you astray. Okay? Lilinlangin tayo ng mga taong ito. Isinulat ko sa inyo ang tungkol sa mga... You know, if you don't know the truth, madali po tayong malinlang. If you don't open your Bible, if you don't listen to truth, madali po tayong malinlang. Alam natin ang tunay na lasa ng chicken, right? Kaya minsan pag may pinatikim ka sa iyo, parang lasang chicken. Pero hindi yan chicken, no? Ano yan? Ay, ano to? Frog. Palaka. Nakatikim na ba yung palaka? Clyde, nakatikim ka na ng palaka? Hindi pa? Ang sasabihin nila, ay, chicken wings lang. Oh. Sige, next time visit ako, ha? Okay. Ang sasabihin nila, ay, parang lasang chicken. Ano pa yung mga parang lasang chicken? Pag titinola ka, sabihin, uy, ano to? Chicken? Ay, hindi, ano yan? Ay, bayawak. Yes. Parang crocodile ba yon? Yes. Yes. Diba? Ano pa yung mga parang lasang chicken? Snake. Oh, my. Diba? Di, chicken yan. Chicken yan. Mga ganun. Lalo na kapag ka binlender na or ginrind, giniling na siya, mahirap mo nang ma-identify pag pinagsama-sama. Pero kapag alam mo yung tunay na lasa ng chicken, ng pork, ng beef, ma-identify mo. Di ba? Yung tatlong yon, madalas ang ating ulam, di ba? Chicken, pork, beef. Okay? Alam natin kapag beef, yung lasa, yung itsura niya, or kahit na naka-grind ito, okay? Or grounded pork, grounded beef, ito po ay alam po natin yung lasa niya. So, sabi niya, warning, warning. May mga Antichrist and they will deceive other believers. Kaya maging maingat po tayo sa ating pinapakinggan. Be careful who you watch, who you listen to. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Yung pinapakinggan mo, makakaapekto sa buhay mo. Young people, yung pinapanood mo, minsan ba't nababalot ng takot at kaba ang puso mo? Kasi yung pinapakinggan mong paulit-ulit. What you hear will soon bear fruit in your life. Diba? Faith comes from hearing and hearing of the Word of God. Now, kapag paulit-ulit mong pinapakinggan ang nakakapagpabagsak ng emosyon mo, ng faith mo, nakakapangpahina sa'yo, you keep hearing it, then you believe it. And then you approve it. At dahil naulit-ulit na, makakampante ka na, sasabihin mo, okay lang. Lagi ko namang naririnig yan, na okay lang yung mga bagay na yan sa mundong ito. So, darating yung time, tanggap mo na. Basta mga kabataan. Okay. Hanggang sasabihin mo, ay, okay lang yung cheating. Okay lang yung yung pagrebelde sa magulang. Everyone's doing it. Ay, okay lang yung yung tago at maling relasyon. Everyone's doing it. So dahil lagi mong nakikita, lagi mong napapanood, or lagi mong naririnig, darating yung time pwedeng tanggapin mo na. So, do not accept, reject those things. Be careful how you think. You walk with the wise, and you will be wise. You will be wise. Piliin mo ang pinapakinggan mo, pinapanood mo. Nagbibigay ito ng takot sa'yo, sinisira niya yung conscience mo, at sinasabing, okay lang iyan, basta kaya mo, be careful how you think. Your life is shaped
by your thoughts. Yung paulit-ulit nating pinapakinggan. Kahit ang ating mga construction workers, in-encourage namin sila, when you listen to songs, listen yung mga awitin na maganda ang mensahe. Dahil kadalasan, ang mga kanta na pinapakinggan natin ay yung may mga rap na may pagmumura. Wala naman nagpatugtog ng ganun doon sa kanila. No? Pero kapag ako'y kung madatnan namin, stop it. Why? Sipin nyo yung pati music, yun ang naririnig ng anak ninyo, nagmumura yung kumakanta. Di ba? Or may mga bastos na salita doon sa awitin na yun, tapos yun ang naririnig niya. Yun po ay mag-shape ng kanilang kaisipan, pananalita at pamumuhay. Now, the true test of knowing the truth. Number 1, paano natin malalaman na tayo po, ang isang mananampalataya ay talagang alam niya yung katotohanan. Number 1, committed po siya sa truth. Committed to the truth. Wow. Tapat sila sa katotohanan. Laging inaaral ang katotohanan. Let's read 1 John 2:20. But you are not like that, for the Holy One has given you His Spirit, and all of you know the truth. If we have the Holy Spirit, we have the truth. The Holy Spirit, like I've said, will never lead you into lies. Hindi kanya tuturuan na lumakad sa karumihan, kundi sa katotohanan. Kaya paalala niya, hindi kayo ganyan kasi you are saved people. You are children of God. Kaya sabi niya, beloved children or dear children, little children, you know the truth. Be committed to it. Love it. Embrace it. Study it. Meditate it. Amen? Verse 21, so I am writing to you not because you don't know the truth, but because you know the difference between truth and lies. If we have the Holy Spirit, we have the truth, napakadaling ma-identify. Kahit nga daw mga babies, na-identify po nila yung mommy nila at yung hindi. Di ba? May mga babies po tayo dito. Lalapit pa lang po tayo, umiiyak na siya. Parang, wag mo akong kunin. Wag mo akong kunin. You're not my mommy or daddy. Kasi, alam niya yung itsura, yung amoy. At sa aking pagre-research, alam niyo, may month daw po, I think 20 or 22, nare-recognize niya na ang boses ng mommy. Sabi ko, ba, maririnig mo ako lagi, ha? So sabi ko sa asawa, para ma-recognize ka niya, kausapin mo nang kausapin. Pero every night, sabi ko, lay hands mo kami ng baby. Alright? Pag-pray mo kami. Alright? So, yun po, don't worry mga gentlemen. Malapit yung mami, kaya minsan sa mami kaagad, di ba? Tama ba, Len? Alright? Pero nung narinig niya yung boses ng daddy, parang, uy, uy, may isang tao pa pala sa sa buhay ko. Okay. Ang tunay na sumusunod kay Kristo, sabi niya, my sheep knows my voice. Di ba? Hindi mo maikakailang boses ng magulang mo, ng kapatid mo, dahil alam na alam mo ang boses niya, dahil kasama mo siya. Kaya nga one time daw, one of our Brother James, nasa carousel siya. Sabi niya, may nagde-devotion. Sabi, narinig ko yung boses mo sa carousel. So, naki-devotion na rin ako. Hindi ko na siya tinawag, pero nakinig na rin ako. Kasi alam ko, boses mo yon. Sabi ko, what? Sabi mo sana, nag-headset siya. Okay, so baka may isang, di ba ganon, pag nasa pila tayo, mga mommy, mga seniors nga, nanonood talaga sila. Minsan nakikinood tayo Minsan, ay, nanonood siyang Korean film. Okay? Kasi nga, hindi sila nag-headset. Di ba? So sabi niya, alam ko, ikaw, boses mo yun. So nakapag-devotion ako, nakinig na lang. Alright? So alam niya yung boses. Thank you. At yung iba daw, pampatulog po ang devotion. Pag di makatulog, sige, okay lang po yun. Tanggap ko po. Nasa mga hindi makatulog, yan. Ako din po, minsan ginagawa, nakikinig hanggang sa parang nakasanayan mo. So, they're committed to
the truth. Okay? We study it, we live it. At alam natin ang tama at mali kapag meron po tayong salita ng Panginoon. 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Okay? We correctly divide the truth. We know the difference between truth and lies kapag alam po natin ang katotohanan. Kaya, be committed to truth. Mas madaling ma-identify ang bagay na mali kapag alam natin, focus tayo, yung commitment po natin sa katotohanan ay nariyan lagi. Araw-araw makinig sa katotohanan. Number 2, the true test of knowing the truth, believer of the true faith. Okay. Malalaman natin na siya po ay tunay na nasa katotohanan. Alam niya ang katotohanan kung believer po siya ng true faith. Committed siya. Hindi niya binibitawan ang katotohanan. Kaya hindi siya umaalis. Hindi siya lumalayo. Nananatili siya. Yun yung taong may commitment. Umulan, umaraw. Mananatili sa'yo. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Yan ang ating theme song ngayong, is it March? Yes. Or February and March. Okay. Believer of the true faith. 1 John 2:22-23. And who is a liar? Anyone who says that Jesus is not the Christ. Anyone who denies the Father and the Son is an Antichrist. Pero dito sa verse 23, anyone who denies the Son doesn't have the Father either. But anyone who acknowledges the Son has the Father also. Hindi po pwedeng, Jesus, lang ako, naniniwala, siya'y tao, siya'y propeta. Okay na yon. No. Father. We have a Father. We have the Father who is loving, merciful. For God so loved the world that He gave His only Son. John 3:16. Hindi natin dinideny yung kanyang pagka-Diyos, na siya ay Messiah, na siya po ay tagapagligtas. He is our Savior, our only mediator. Okay? Ang ating bridge, ang ating tulay sa Ama ay ang Panginoong Jesus. But anyone who acknowledges the Son has the Father also. So the true test of knowing the truth, believer of the true faith. At lahat po yun ay nakapaloob sa Panginoong Jesus na siya po ang ating tagapagligtas. We acknowledge the Son, and if we acknowledge the Son, we have the Father. Kaya pag nagtanong ang ating mga anak, bakit kapag nag-pray tayo sa bandang huli, in Jesus' name, Amen. That's a good answer. If we have the Son, we have the Father. If we call on the Son, then tumawag din tayo sa Panginoon. Okay? At tinuruan niya tayo, ask anything in my name. If you have the Son, you have the Father. If you acknowledge the Son, acknowledge the Father. Are we learning? Beautiful truths. Number 3, the true test of knowing the truth remains faithful. Yan ang isa sa test ng tunay na alam at nasa katotohanan. Remains faithful. Just like the women in the days of Jesus, right? Did they remain faithful to Jesus? Yes. They were there, nakasunod sa Panginoon, providing His needs sa kanyang paghihirap. Nung nasa cross ang Panginoon, ang mga women, nandoon pa rin sila. Nagbabantay sa Panginoong Jesus, kasama si John the Beloved. At nung nag-resurrect si Jesus, ang pumunta sa kanyang tomb para i-anoint ang kanyang body ng spices ay ang mga women. They remain faithful. They know the truth about Jesus. They love Him. Nanatili sila
At nung nag-resurrect si Jesus, kanino niya pinasabi ang mensaheng resurrect na siya? Women. They remain faithful. Wow. 1 John 2:24 to 28. Verse 24, so you must remain faithful. Manatili ka. Remember, aralan po natin sa una pa lang yung fellowship, remain faithful. To what you have been taught from the beginning, yun ang una, remain faithful sa mga itinuro sa atin. Huwag nating kakalimutan ng mga lessons natin. Who is Jesus? Ano ang Biblia? Who is the Holy Spirit? Paano maliligtas? Totoo ba ang heaven and hell? Right? Lahat ng tinuro sa atin. If you do, sabi niya, you will remain in fellowship. Ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap? Ano yung pag-asa natin? Hanggang dito na lang ba ang buhay? Hindi po yun ang tinuro ng Bible, di ba? So, remain faithful to what you have been taught from the beginning. If you do, you will remain in fellowship. Remain in fellowship. Koinonia. It means sharing. A communion. It includes the idea of partnership, loving relationship with God, with the Father, with Jesus, with one another. Remain in fellowship with the Son and with the Father. Huwag po tayong papalin lang. And in this fellowship, sabi niya, we enjoy the eternal life He promised us. Mapapasa inyo. We enjoy yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin. Mapapasa atin ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. Remain faithful. Here's John encouraging the believers. Nagkalat ang mga false teachers, ang false teaching, but you remain faithful. Kahit sinasabi na nila na, anong ginagawa nyo sa church ninyo? Oh, we study the Bible, we pray, we worship, we do devotions. Talagang inaaral namin yung salita ng Panginoon araw-araw. Sa inyo, we have gold dust, and we have a lot of things happening. Parang may mga smoke na nag-a-arise sa stage namin, at ang daming mga tumatumbling-tumbling na mga tao kapag na lay hands, and there's so much thing going on. It's exciting. Okay? Nung nakaraan, may gold dust sa bathroom, sa CR ng church, may gold dust sa pintuan. And then, anong sasabihin mo? Wala kaming ganun. Baka ano kayang totoo? Wala ba kayong gold dust? Wala. May mga gold. Yung mga nag-church. May nakita ko, it's not a dust. It's, I'm sorry, no? Are we learning? Amen? Manatili ka. Manatili ka sa itinuro sa'yo, sa katotohanan. Alright? Yung, ay, grabe ang nangyari kanina sa aming service. Okay? Of course, we welcome the Word of God and His moving, the move of the Holy Spirit. Laging sinasabi ng aming preacher na nakikita niya ang future namin, yayaman kami, at ito yung mga gagawin namin. What about the Word? Well, there's just one verse. At hindi ko pa maalala kasi naalala ko nga yung gold dust. Remain. Manatili tayo sa truth. Are we learning? Sabi niya, remain faithful to what you have been taught. Sa mga kabataan, minsan masisilaw ka sa excitement. Oh, that's cool. Parang di ko pa na-experience yan na. Try natin. Oo, naku, ang saya-saya nitong ginagawa namin dito. Manatili ka sa tinuro ni Mommy at Daddy. Kung ano lang yung dapat mong gawin at paniwalaan. Huwag kang papasilaw sa kung ano-anong mga sensations.
And in this fellowship, sabi niya, we enjoy the eternal life He promised us. Let's continue. Verse 26, I am writing these things to warn you about those who want to lead you astray. And then, but you have received the Holy Spirit, and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. Hindi ibig sabihin nito na hindi na natin kailangan ng pastors and teachers. Hindi po yan ang sinasabi dito. Hindi natin kailangan ang mga false teachers, ang iba't ibang klase ng mga teachings, or anyone to teach you what is true because you know the truth. Because you have the truth. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng ibang mga katuruan. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true. It is not a lie. Ma-identify mo na ito ay from the Word of the Holy Spirit, hindi ka niya ilalayo sa katotohanan. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Dahil isa sa mark ng Antichrist, they depart from the fellowship. Ilalayo ka niya. Para mas madali kanyang malinlang. Masila. Diba? Kaya manatili po tayo in fellowship with the Father, with the Son, and with one another. Watch out po tayo sa mga false teachers, false teaching, legalism, sensationalism. Okay? Maging maingat po tayo sa mga bagay na ito. God's people will stay with God's people. God's people will remain in the truth. God's people will remain in the fellowship. Dinisenyo ng Panginoon na ang Kristiyanong ligtas ay nananatili, kaya wag po tayong lumayo. We have to guard ourselves and guard each other. Verse 28, and now, dear children, remain in fellowship with Christ so that when He returns, pinaalala niya, when He returns, upang magkaroon tayo ng kapanatagan daw sa pagbabalik niya, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Para hindi ka mapahiya pagdating ni Jesus. So true believers, sila po ay magpapakatatag, magtsatsaga, magtitiis na kahit parang mas marami yata ang napupunta sa wide gate. Remain in fellowship. There will be testings. There will be sufferings and struggles, but let us remain faithful to the Lord. John 8:31, Jesus said to the people who believe in Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. We remain kahit na dadaan tayo sa butas ng karayom sa pagsubok. Remember 4 years ago, nag-lockdown? Di ba ito yung buwan na yon? 4 years ago, nag-lockdown. Did we remain? Anong mga nauso? Gawa ng dalgona, coffee, sige. Timpla tayo ng timpla. Ano pa? May mga frother na tayo. Naghalamanan ang lahat, naging, 'di ba? Botanist ang karamihan, green, planters ang marami. Nagmahal ang halaman, nagkakanakawan ng paso. 'Yun ang nangyayari sa komunidad. That's 4 years ago. Pero did we remain in fellowship? Right? Nagpipicture tayo sa harap ng TV natin, pinapadala natin sa group natin, sabing, nag-online worship kami. And then nag-small group tayo via Messenger. And then nagturuan tayo paano gumamit ng Zoom. Remember that? That's 4 years ago. Tapikin mo yung katabi mo, 4 years ago yun. 4 years ago. 4 years ago, hindi pa magkakilala noon si daddy at si mami, no? 4 years ago, maaaring nasa ibang bansa ka, napauwi. Diba? What happened? Did we remain in fellowship with God? Di ba natinag na, Lord, totoo ka ba? Ano nangyayari sa amin? Yes, we remain. Our children, nasanay sila doon sa intro ng ating online worship. Pag nag-instrumental na, ay, ayan na. Service na. Tapos pag nag-instrumental na sa dulo, ay, tapos na. Magne-Netflix na kami. Ganon daw yung mga bata kasi tapos na magko-closing na ng prayer si pastor. Okay?
Did we remain in fellowship? Yes. Yes. Grabe yung mga times na yon. Di ba? Kung ano-anong mga nangyari sa mga believers, sa mga churches. Pero ang sa napakagandang na ipakita po natin ay nanatili tayo sa Panginoon. Palapakan po natin siya. You prove that you know God when you go through life suffering. We grow wiser and better when we go through suffering with the help of the Lord. Christ remained faithful. Nung dumaan po siya sa Golgotha, place of skull, nung nasa cross siya, Jesus remained faithful. Paul remained faithful in the face of sufferings and persecution. Who else? Job remained faithful. Sa kabila ng napakaraming nawala sa kanya, nagtapat po siya sa Panginoon. Sabi niya, I know my Redeemer lives. My Redeemer lives. At yung mga nandito po at mga brothers and sisters natin, nasa ibang lugar, they remained faithful even in the face of suffering. There will be more troubles and trials. But let us prove ourselves faithful in the face of suffering. Can I hear amen? Young people, sa iyong kabataan ngayon, i-allow ng Panginoon, ikaw ay mag-edad. And this is my prayer, that you will not give up. Can I hear amen? Let us go to the last verse, 1 John 2:29. Since we know that Christ is righteous, we also know that all who do what is right are God's children. We are God's children. Gawin natin ang tama, ang mabuti sa lahat ng panahon. And let me end by going back to our verses sa umpisa, 1 John 2:18 hanggang 20. Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming, and already many such Antichrists have appeared. From this we know that the last hour has come. These people, they left our churches. Sino daw yung mga Antichrist? They depart. They deny the truth. They deceive other believers. These people left our churches, but they never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. But you are not like that. For the Holy One has given you His Spirit, and all of you know the truth. The Antichrist will come, or they are among us, around us. Test ourselves if we are in faith. Kung ikaw ay ipinanganak na may believing family and parents, itest mo rin, baka nakasanayan mo lang na gawin ang pagdalo. Pero baka yung katotohanan patungkol kay Kristo ay hindi pa natin nalalaman o nakalimutan. Kunin natin ito. Alamin natin ang mga katotohanan patungkol sa Lord. At pag nakuha natin ang turo, guard it. Guard it. Huwag kang papalinlang at magpakalalim ka sa katotohanan. For our application and sharing, please answer this question. What can you do to guard against being deceived by Antichrist or the coming Antichrist? Ano ang pwede mong gawin para mabantayan mo ang iyong sarili na hindi ka malinlang? Can I hear amen? Amen. Let's stand and worship Jesus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wakas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsambang. Mag-ari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong
Father, maraming salamat po sa pag-ibig ninyo na laging nariyan para sa amin. Thank you, Lord, for calling us and saving us. Kasamang aming pamilya, Panginoon. Sa inyo kami sasamba, sa inyo kami maglilingkod at magtatapat habang kami po ay nabubuhay. Lord, dalangin po namin na ang aming local church at ang aming sambahayan ay ingatan mo, protektahan mo, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Bigyan mo kami ng tagumpay laban kay Satanas at sa lahat, Panginoon, ng kanyang mga plano. And Lord, salamat sa karunungang binigay mo sa amin. Ma-identify po namin ang kasinungalingan at katotohanan lagi. Lord, Holy Spirit, thank you. We ask that you continue to teach us, to lead us, Yes, Lord. guide us into truth, Yes, Jesus. and help us to live a life that is pleasing Yes, Father. to the Lord until He comes. We commit to you our lives. We commit to you our days. In Jesus' name we pray. Everyone said, Amen. palakpan po natin ang Panginoon. Thank you, thank you.